Super memorable ang vlog na to kasi nandito sa Pinas yung in-laws ko at first time nila dito sa Cebu kaya samahan nyo kami itutour natin sila. Ito yung unang pinuntahan namin, yung Cebu Metropolitan Cathedral. Mabuti na lang walang kasal na nakaschedule kundi hindi kayo makakapasok dito. Naalala ko before kung medyo alanganin na talaga yung oras ko, dito na ako nagsisimba kasi at least dito nakakaupo ako. Sa Santo Niño kasi always punuan talaga siya. At ito talaga yung may pinakamagandang altar dito sa Cebu. Ngayon naman, papunta tayo sa may Santo Niño Church dahil malapit lang talaga siya. Few minutes walk lang at makakarating na tayo doon sa Santo Niño Church. Maganda talaga ang location, walkable lang talaga. Maganda na din siya exercise. Ayan, nakarating na kami dito sa may hallway at maganda talaga dito kasi nga nandito yung kanilang history, yung mga pa-painting, yung mga pa-caption. Very informative talaga. At good thing talaga kasi Catholic yung mga in-laws ko kaya nadadala ko din sila dito. Okay lang sila dito mag-visit sa mga churches. So kaming dalawa ni Habi talaga as a tour guide talaga mga person. At ngayon naman, pupunta kami sa may Magellan's Cross at dahil malapit lang talaga siya, so maglalakad lang tayo ng konti at walang problema sa kanila kasi mahilig talaga sila maglakad-lakad. Isa talaga to sa famous tourist spot dito sa Cebu kasi ito talaga yung simbolo na nakarating na ang Christianity dito sa Pilipinas. Another lakad na naman kasi nga ito na yung time din na namili na kami ng mga pa-souvenirs nila kasi parang di na kami pumunta ng mall. So dahil may malapit dito na souvenir shop, so dito na rin kami bibili. Ngayon naman, nandito tayo sa may Heritage of Cebu Monument at free lang ito, walang pa-entrance. So, ito yung history ng Cebu. Super maganda ito at malapit lang yung mga other tourist spot dito, kaya super ganda. At eto na, konting lakad lang talaga, so makakarating kayo dito sa Yap San Diego Ancestral House. At ito yung pinaka-oldest ancestral house sa buong Pilipinas. May pa-entrance na dito, so yung binayad naman is 100 peso each. Nandito tayo sa may first floor, so dito muna tayo mag-iikot-ikot at super na-amaze talaga ako rin kasi ang dami nila mga kagamitan at imagine ilang years na tong bahay na to at na-preserve talaga nila. At ito yung pinakaunang Chinese house na itinayo sa labas ng China. At yung structure niya talaga is a combination of Spanish and colonial influences. Ngayon naman, papunta tayo dito sa kanilang parang pa-garden area, outdoor area. Ayan, marami silang pa-ornaments, may pa-flowers at may narinig din kasi kami dito may nagtutugtog kaya puntahan natin. At super ang ganda din talaga ng pagka-timing namin dito kasi hindi matao. So na-enjoy talaga namin yung pag-visit namin kasi hindi siya crowded at imagine. So ganito yung mansion nyo before. Super ang yaman-yaman nyo. Sana all. Ayan, nandito na ulit kami sa loob at meron kami nakita ditong ibon. Super ganda kasi may mga alaga pala silang ibon. Marami din sila dito mga bulaklak na akala ko talaga ay totoo, hindi pala. So manghang-mangha ang person day. Dito naman, may mga display sila dito, mga iba't ibang shells, ayan, may bangka, may mga isda, at yung mga decorations nila is very Pinoy talaga. Super ganda talaga kasi na-showcase yung ating mga culture. Ngayon naman, nandito tayo sa kanilang pa-second floor, ayan, naka-display talaga yung mga picture nila dito, yung mga mamahaling gamit nila, at super na-amaze talaga ako kasi nga na-preserve at naipakita pa nila ngayon. Ayan, super amazing, very informative, very historical kasi nga na-showcase din dito yung mga pa-Cebu culture. Meron silang Santo Niño at yung mga kagamitan nila dahil hindi yan sila basta-basta kasi dahil mga galing yan sila sa ibang bansa. International talaga, may mga ivories. Ayan yung mga iba't ibang koleksyon. Hindi ko na alam kung anong klaseng koleksyon ang tawag dyan. Ganun talaga sila kayaman kasi yung may-ari nito is isang Chinese merchant na si Don Juan Yap at meron lang silang 3 anak. So dito naman tayo sa kanilang pa-dining area. Ayan din naman, upuan pa lang, dining set pa lang. At talagang solid wood talaga siya. Super ganda. At dito naman tayo sa kanilang pa-kwarto. Ayan, meron silang single bed, meron silang double bed, at meron din silang mga upuan, at marami silang mga pa-painting. Dito naman sa may kabila, ayan, makikita mo yung kanilang photo wall. Makikita mo dito yung may iba't ibang pictures nila. Amazing talaga dahil kasi na-preserve. Ito yung favorite part ko. Meron silang upuan dito din na mahaba. Super ganda siguro niyan din kasi malalagay natin yung ating mga pa-drinks. At dito malapit sa may bintana, marami din sila dito mga upuan. Parang receiving area nila. Kasi mahilig din naman tayo tumanggap ng mga bisita. At ay naka-showcase din dito yung mga iba't ibang mga collection nila dahil ganito talaga sila kayaman.
At imagine, so tinayo ito nung 1675 to 1700 pa. Super ang tagal-tagal na nitong bahay na to. Pero ayan, nakikita pa rin natin kung ano yung mga kagamitan before. Ayan, meron pa sungka dyan. At eto pa din yung pabintana nila na very traditional talaga. So, may mga harana sa'yo dyan. Charot. Nag-enjoy din talaga ako sa pag-visit namin dito kasi before talaga ini-ignore ko lang yung mga paganitong tourist spot kasi parang maboboard lang ako dito. Parang alam ko na kung anong mga laman dyan kasi nga day Pilipino naman ako. Pero sila day mahilig sila sa mga paganito kaya day ayan napadpad kami dito at syempre dinala ko sila dito day kasi nga ito yung mga bet nila, mga paganitong sightseeing, mga pa-historical chuchu. At nandito na ulit kami sa kanilang baba at super na-amaze ako day kasi religious din talaga sila kasi marami sila ditong collection, marami silang Santo Niño, marami sila ditong mga Mama Mary, marami talaga sila dahil mga iba't ibang mga image. At napadpad din kami dito sa may kabila sa Mactan, pero yun na talaga yung ating pa-video for today's vlog. So sana nagustuhan nyo kasi parang masaya naman yung mga in-laws ko na tinur namin sila, nag-city tour kami. So don't forget to like, share, and subscribe and see you again on our next travel videos. Bye-bye!